Sample problem on angle to the right reverse. Basahin na natin yung sample problem natin. So the figure shows the data from an angle to the right reverse survey and then determine the area of closure on a just observed angle. So ito yung figure natin. We have A, B, C, D, and E. 5 points or ito din yung mga 5 stations kung saan nakalagay yung instrument natin. So sa field, ang ginagawa dito, set up natin yung instrument for example at point A, tapos ipo-point natin dun sa E, tapos i-rotate natin clockwise or to the right yung instrument natin para makuha natin yung angle in between the line AE tsaka AB. Tapos palabas lang, no? Kasi nasa labas yung makukuha natin na angle kung i-rotate natin siya clockwise. So yung angle to the right, laging clockwise yung mga direction natin ng angles, okay? So, ang kukunin na natin dito is the difference lang, no? Or yung error ng closure natin or angular na error, no? Kasi angles yung observed na angles natin, tapos i-adjust natin yung mga measured or observed na angles. So, medyo madali lang yung sample problem na to, no? Straightforward lang din yung ginagawa natin pag error ng angle to the right or exterior angles, no? Pag check natin yung figure natin, lahat ng angles to the right natin sa lahat ng points or stations ay exterior angles, no? So, yun na yung gagamitin natin na equation or yung yun na yung gagamitin natin na data para makakuha natin yung error. Okay? So, meron tayong dito, error is similar lang dun sa interior angle na pag-solve dun sa mga polygon. We have the summation theoretical, tapos meron tayong summation actual. So, kung ano yung difference nila, yun na yung magiging error natin of closure or specifically angular error of closure. For exterior angles, medyo iba na yung equation natin, no? Magiging n plus 2 times 180 na siya, no? So, yun lang yung kaibahan dito, no? So, kung interior angle, dito tayo sa loob, no? Kung interior angle, ito yung equation niya, times 180 degrees, yun yung theoretical na sum. Ito naman sa labas, that's n plus 2, no? N plus 2 times 180 degrees. Yan yung theoretical na sum ng exterior angles. Pag nasa labas yung angles natin. So, meaning exterior, no? So, paulit-ulit lang tayo dito. Anyway, yun lang, no? So, ito na yung theoretical natin na sum for exterior angles. Tapos, ito yung actual natin, no? So, i-add natin lahat ng exterior angles natin at A, B, C, D, and E. So, ito na yun, no? So, we have 5 sides kasi pentagon yung polygon natin. So, 5 plus 2, that's 7 times 180. Yung lalabas dyan is 1260 degrees. Tapos, yung addition naman ng mga angles natin ay 1259.55. So, i-confirm lang natin dito, no? So, that's 7 times 180. Of course, that's 1260. Tama naman. Tapos, yung mga angles natin, 240 degrees, 30 minutes. Plus 238 degrees, 15 minutes. Plus 289 degrees, 53 minutes. Plus 220 degrees, 04 minutes, plus yung last 271 degrees, 13 minutes. That's 129.55, tama naman, no? Tapos yun, ang difference nilang dalawa ay 5 minutes lang daw, no? So that's 1260 degrees divided by, or minus pala, ng answer natin na previous, that's 0 degree, 5 minutes. Tapos yun, i-divide na natin equally, no? Yung error natin, provided na lahat ng mga angles natin ay observed with equal consideration. Ibig sabihin, parehong equipment lang, tapos parehong conditions na kinuha. Ibig sabihin, lahat ng error ay pwede natin i-distribute na equally. Okay? So, you have error divided by n, or that's the number of sides, 5. Tapos yun, ito na yun, no? So, 5 minutes divided by 5, that's 1 minute. Tapos positive, no? So, pag positive, idadagdag na natin siya lahat dun sa mga angles natin. So, yun yung maganda kapag inuna natin sinulat yung theoretical, tapos saka na yung actual. Kasi kung ano yung lalabas dito na difference, either positive or negative. So, kung positive, idadagdag mo na agad, no? Kapag negative naman, isa-subtract mo, no? So, yun. So, mag-add tayo dito ng 1 minute. So, dito, lalagyan lang natin yan ng plus 1. Plus 0, 1 minute. Ito naman, plus 1 minute. Yan. Ito naman, plus 1 minute. So, dito lang yan, no? Sa video natin. Sa discussion, mag-add tayo, no? Pero, siguro sa students ko, sa exam, or sa quiz, kailangan isulat ulit, no? Isulat ulit yung value kapag ano. Tapos, i-check ulit, no? So, i-check ulit. Dapat mag-perform ng checking kung yung actual na summation na ba is equivalent na siya dun sa theoretical, no? Yan, theoretical na
sum. Okay? So, madali lang, no? Pag interior, yung angle to the right, kasi similar lang siya dun sa interior angle na traverse. Yung method natin para ma-solve yung error, tsaka ma-apply yung correction. Okay? So, I think yun na yun, no, para sa sample problem na to. And thank you again for watching, and see you sa mga next sample problems natin.